Isa akong immortal cultivator. Itinakwil ko ang aking mga kapangyarihan upang magsanay dito sa mundo. Sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga sinaunang bagay, lumalakas ang aking cultivation. Pero ang mga sinaunang bagay ay may daladalang libong taon. Ang pag-aayos, nangangailangan ng aking sariling spiritual energy para tuluyang maayos. Binabati kita, Ginoong Lo. Naayos mo na naman ang Lian Sunflower and Bird Painting. Talagang karapat-dapat kang tawaging tagapagligtas ng aming pamilya na nag-ayos ng aming genealogy. Sa pagkakataong ito, ang pamilya Chin ay muling makakapag-angat sa aming industriya. Bihira ka lang pumunta sa kumpanya. Ginoong Qin, may kailangan ka ba? Ginoong Lo, alam mo namang, hindi na maganda ang kalagayan ng katawan ko. Kailangan ko ng operasyon at pahinga. Sana matulungan mo ako na ayusin ang porcelain na ito para matulungan ang anak kong si Qin Xiao na magkaroon ng matatag na posisyon sa kumpanya. Kapag mas matagal ang sinaunang bagay, mas malaki ang spiritual energy na kakailanganin. Ang seladon na ito ay may kasaysayang 1,000 taon na. Ginoong Qin, kahit may pagdugtong-dugtong ito, hindi na ito maibabalik sa dating kinang noong 1,000 taon na ang nakalipas. Alam ko, ang Celadon na ito ay burial object ng royal family noong gyera sa Northern Song Dynasty. Ayon sa alamat ng ito'y nahukay, ang bandgang ito ay may daladalang masamang enerhiya. Pero ito ang ipinagagawa sa amin ng Wang family ng Beijing. Nakasalalay dito ang pag-unlad ng Qin Group sa susunod na 3 taon. Jing Xing, alam kong ayaw mong makisali sa mga alitan sa loob ng Qin Group. Ang pag-aayos ng Antigo ay libangan mo lang, pero sa ngalan ng mahabang pagkakaibigan natin, nakikiusap ako, tulungan mo ako ngayon. Kahit hindi mo ito maayos, ako si Qin Lian ay hindi magdaramdam sa iyo. Ang bangang ito ay tunay na mahiwagang bagay. Kung maaayos ito at mapipigilan ang masamang enerhiya, ang aking cultivation ay tataas pa. Tungkol sa spiritual energy, basta't matapos agad, hindi naman siguro magkakaproblema. Pumapayag ako. Makalipas ang 3 araw, ibabalik ko ito sa liwanag. Mabuti, mabuti. Hihintayin ko ang magandang balita. Ang pag-aayos na ito ay nakaubos ng maraming lakas. Kailangan kong magpahinga. Presidente Qin, ito ang aming Cultural Relics Restoration Department. Ito rin ang departamentong may pinakamataas na kita nitong unang kalahati ng taon. Tingnan ninyo ang aming work environment. Sinabi ko na. Huwag mo akong tawaging Presidente Qin. Tawagin mo akong Presidente. Ang work environment na sinasabi mo, ganito ba ang ibig mong sabihin? Sa mga nakaraang taon, ang grupo ay palaging lugi. May sakit ang tatay ko, at ipinahihiwatig na, ipapasa sa akin ang buong grupo. Ngayon, ipapakita ko ang aking kapangyarihan, para makita ng mga matatandang miyembro ng grupo, ang aking kakayahan. Hindi po, Ji Qin. Ang taong ito ay hindi mula sa aming departamento. Kung hindi mula sa departamento ninyo, bakit siya nagpapahinga rito? Ngayon, tanghaling tapat, huwag kang maghanap ng dahilan. Ano ang nangyari? Lu Jingxing. Noon, gusto kong sumali sa departamento ng pag-aayos para kumita. Diretso akong tinanggihan itong lalaking ito. Ngayong nagkataon, sa harap mismo ni Ji Qin. Samantalahin na natin, paalisin natin siya. Hindi ba't ito si Jilu, ang aming teknikal? Bakit ka natutulog dito sa ganitong oras? Ji Qin. Ito ang teknikal ng aming departamento ng pag-aayos ng mga cultural relic. Isa rin siyang proyekto na binigyang pansin ni Ji Qin. Ang mga taong ito, taon-taon, tumatanggap ng pinakamataas na sahod sa kumpanya. Ang taunang pondo ay umaabot pa sa 10 milyon. 10 milyong pondo. Noong nakaraang taon, ang budget na hiniling ko para sa proyektong Cultural Creative
ay tinanggihan. Ngayon ko lang nalaman, ginamit pala ng aking ama para sustentuhan ang mga walang kwentang ito. Kaya pala, ang kita ng grupo nitong mga nakaraang taon ay lalong bumaba. G. Chin, ito ang financial report ng aming departamento ngayong taon. Tingnan ninyo, ang pondo para sa proyekto ng departamentong ito ay patuloy na tumataas. Ngunit sa financial report wala kayong makikitang anumang kita. Hanggang ngayon, ang kita ng departamento ng pag-aayos ay nananatiling zero. Ano? Zero. Kaya pala ang tinatawag na core technician ng aking ama ay isang taong puro gastos lang. Hindi marunong lumikha ng halaga. Ang pag-aayos ng mga cultural relic ay hindi trabahong para sa kita. Magmamatigas ka pa. Ikaw. Pa. Xiao. Nagmamadali kang pamunuan ng kumpanya. Nakalimutan kong sabihin sa'yo, huwag mong gambling. Ang trabaho ng departamento ng pag-aayos ng mga cultural relic. Kung may anumang bagay, makipag-usap ka sa akin. Pa. Masama ang pakiramdam mo. Magpahinga ka na lang. Ako na ang bahala sa grupo. Huwag kang mag-alala. Ang ama mo ay dahil sa hindi tamang pagkilala sa mga tao, kaya nahulog ang grupo sa kagipitan. Ayos lang. Ngayong ako na ang humahawak, kailangan kong linisin ang kumpanya, mula sa loob hanggang labas. Shu Chenggayu. Ano ang pangalan ng taong ito? G. Chin. Lu Jingxing ang kanyang pangalan. Lu Jing Xing. Ipinaalam ko sa iyo ngayon. Ikaw ay tinatanggal na. Ano ang sinabi mo? Hinahamon mo pa ako. Hindi na muna natin pag-uusapan ang kita ng kumpanya. Ikaw, sa araw mismo, hayagang natutulog sa opisina. Hindi rin sumusunod sa dress code ng kumpanya. Malubhang sumisira sa disiplina ng kumpanya. Tinatanggal kita. Walang mali doon. Emma Kin, bakit hindi mo tanungin ang tatay mo kung paano ako napasok sa Kin Group? Backer, hanggang sa akin pa ang abot. Presidente Chin. Baka naman kasi, may koneksyon yan. Imbestigahan kaya natin? Ang Chin Group sa hinaharap. Hindi ko papayagan na magkaroon pa ng mga tamad at mandaraya. Lu Jingxing, wala akong pakialam kung paano ka napasok dito. Ngayon, kailangan mong umalis sa kumpanyang ito. Ito pala ang anak na babae na gustong itaas ni Ikin. Akala ko ba 3 beses akong pinuntahan para pumayag ako para lang sa isang tangang tulad mo? CJ, huwag kayong magsisi. Magsisi. Ang empleyadong tulad mo na may masamang ugali, kung mananatili sa kumpanya, ay isang salot lang. Ngayon, agad-agad kang mag-empake, at umalis. Hoy, Boss Shen, may balita. Si Ginoong Lo ay pinahiya at tinanggal ni Chin Xiao sa harap ng lahat. Sabi nga, hahabulin pa nila ang pananagutan sa pagsira ng cultural relic. ano? Tinanggal ni Qin Xiao si Lu Jingxing. Paano niya nagawa yon? Sa pagkakataong ito, kailangan kong makuha si Master Lu. Kapag nakuha ko si Master Lu, hindi na magiging problema ang pagpasok ng aking studio sa auction. Pupunta na ako ngayon sa King Group. Lu Jingxing, nakabalik ka pa? Inimbita akong bumalik ni Boss Kin. May problema ba? Sinabi ni Papa na kukunin niya si Master Lu. Baka si Lu Jingxing nga talaga si Master Lu. Tumabi ka. Ito ay senyales ng pagkamulat ng espiritu. Nadama nito ang masamang hangarin. Ang galit na dala ng cultural relic ay biglang nagising. Sino sa inyo ang humawak sa porcelain na ito? Ikaw talaga, Lu Jingxing. Ikaw pa ang nagbaliktad ng sitwasyon. Ikaw ang huling pumasok sa studio na ito. Walang ibang pumasok, ikaw lang. Hindi mo ba sasabihin na kami ang sumairon ng porcelain? Lu Jingxing, kahit na iginagalang ka ng tatay ko, para sa akin, sa iyong ugali, hindi ka karapat dapat tawaging master. Huwag mong isipin na hindi alam ni Boss Chin na ninakaw mo ang pondo ng departamento para mapalago ang sariling bulsa. Alam ko ang lahat. Hindi ako mananagot sa bagay na hindi ko ginawa. Ang ibig mong sabihin, pinagbibintangan kita. Lu Jingxing, matalino ang ginawa mo. Umalis ka ng palihim, pinutol mo pa ang kuryente ng CCTV ng studio. Pero nahuli ka na ng CCTV, nakita ang huling pagkakataon mong nasa studio. Kinuha mo ang lahat ng gamit ng kumpanya. Ang mga bagay na yon ay pag-aari ng kumpanya. Pwede ka naming kasuhan sa ginawa mo. Iyon ay spiritual artifact na dala ko. Narinig ko ang usapan ninyo. Lu Jingxing,
Kung ayaw sa'yo ng Kin Group, kukunin ka ng Wansing Studio ko. Hindi ba ito ang bantog na si Jishen? Ayon sa sabi-sabi, nagsimula ka ng magnegosyo bago ka pa makapagtapos ng kolehiyo. Wala pang kalahating taon, lubog na sa utang. Kaya napilitang huminto at magtrabaho. Hinahangaan ko ang iyong tapang, na paulit-ulit na nagsimula mula sa wala. Pero ngayon, dito, sa aking teritoryo. Jishen. Pakihintay ang iyong pananalita. Wanxing Studio. Kaya naman, ikaw ba ay isang mangangalakal ng Antigo rin? Master Lu, ito ang aking calling card. Kung papayag ka lang na sumali sa aking studio, anuman ang kondisyon papayag ako. Parang pamilyar. Ang babaeng ito. Jishen. Kailangan kitang paalalahanan. Ang taong ito ay isang mapagkunwaring hamak na tao. Niloko niya ang aking ama. Ninakaw ang aming mga kagamitan sa departamento ng pag-aayos. At sinira pa ang 1,000 taong banga ng Rower. Ang taong tulad nito. Kayang-kaya pa ba ninyong tanggapin? Xiao. Dumating na ba si Master Lo? Kumusta na ang banga? Pa. Kakalabas ko lang ng isang tirador sa departamento ng pag-aayos. Siya ang salarin na nakabasag sa banga. At nagnakaw pa ng pondo ng departamento. Pinaalis ko siya. At tahimik pa niyang dinala ang lahat ng kagamitan sa pag-aayos ng departamento. Pa. Sa tingin mo, ang taong tulad nito, paano ko dapat tratuhin? Ano ang sinasabi mo? May ganoong tao pa sa kumpanya? Paalisin mo agad ang taong iyon. Pa. Huwag kang mag-alala. Magpahinga ka ng mabuti sa ospital. Ang mga bagay sa kumpanya, kaya kong asikasuhin. Lu Jingxing, narinig mo na. Anong klaseng master ka? Ang tatay ko, ay nabola lang ng iyong reputasyon, nakaloko ka lang. Gusto mo pang manatili sa aming Qin Group, walang pag-asa. Qin Xiao, ang dami mong itinatakip na kasinungalingan sa tao. Talaga bang naghanap ka ng ebidensya tungkol sa pagnanakaw at iba pa? Hindi ba ito sapat na ebidensya? CJ, Boss Kin. Kung gusto mo akong tanggalin ngayon, iyon ang kapalaran mo at ni Kim. Sa pamilya Kin, wala akong kahit katiting na pagkakautang. Ang ugnayan ko sa Kin Group ay tapos na rin. Ang mga regalong ito mula kay Yikin taon-taon, mga material na bagay lang. Pera, bahay, kotse. Nasa kahong ito lahat. Ngayon, ibabalik ko sa'yo. Ikaw, Ang bangang ito. Dadalhin ko ngayon. Ang bagay na ito ay nagkaroon ng sariling katalinuhan. Kapag naiwan sa lugar na maraming ordinaryong tao, madaling magdulot ng gulo. Mas mabuting dalhin ko na ito. ano ang sinasabi mo? Lu Jingxing, sa tingin mo ba, may karapatan ka pang makipagnegosasyon sa akin? Ikaw ay pinaghihinalaan sa pagsira ng cultural relic. Ngayon, gusto mo pang harapang dalhin ito? Hindi pa ako nakakita ng taong katulad mo. Lu Jingxing, ang porcelain vase na ito ay binili ng aking ama, at ikaw, gusto mo pang kunin ito. Hindi ako tumawag ng pulis. Iyon ay dahil sa respeto ko sa aking ama. Ang porcelain na ito ay nabasag na ngayon. Kung may iwan sa inyo, kaya nyo ba itong ayusin? Lu Jingxing, sa tingin mo ba, ikaw lang ang cultural relic restorer sa buong mundo? Huwag kang magyabang, kahit wala ka, ang aming Qin Corporation ay kayang ayusin ito. Shu Chenggayu, hindi ba't sinabi mo na kung may gamit si Lu Jingxing? Maayos ang porcelain vase na ito. Oo. Mabuti, kaya ngayon, itinatalaga kita bilang bagong head ng Restoration Department. Bago ang auction, ayusin mo ang porcelain vase na ito. Nasabi ko na ang lahat ng dapat sabihin. Ito lang ang kondisyong hindi mababago. Boss Kin, kung may mga katanungan ka, pwedeng tanungin mo ang matandang Boss Kin. Wala akong dahilan para i-report sa iyo ang bawat detalye. Umalis na tayo. Malinaw na malinaw siyang nang mamaliit sa akin. Bawat salita ay tumutukoy sa tatay ko. Ako ang magiging bagong presidente. Kung hahayaan ko siyang umalis dito, saan ko ilalagay ang mukha ko? Tumigil ka. Ipaalam sa lahat ng kumpanya at partner ng Qin Corporation na huwag nang kumuha ni Lu Jingxing. Bukod pa riyan, gumawa ng damage assessment contract. Sinira ni Lu Jingxing ang sinaunang cultural relic. Ayon sa market auction price, ang halaga nito ay hindi bababa sa 100 milyon. Si Lu Jingxing ay dapat magbayad ng buong halaga. Talagang umaabuso kayo sa inyong kapangyarihan. Ang cultural relic na ito ay matagal nang sira at madaling masira. Ang Qin Corporation ninyo, nang hindi malaman ang buong kwento, ay humihingi ng 100 milyon.
At gusto pang i-blacklist si Master Lu. Hindi ba't mapapahiya lang kayo kapag kumalat ito? Boss Shen, ipinagtatanggol mo ba si Lu Jingxing? Ang daang milyong kompensasyon. Boss Shen, baka gusto mo ring bayaran para kay Lu Jingxing. Shen Wanqing. Ang Chin Corporation namin ay hindi pwedeng pagsalitaan ng isang maliit na studio owner dito. Kung pipilitin mong isama si Lu Jingxing sa inyong grupo, sinisiguro ko sa iyo na ang iyong studio ay masasaktan bukas. Kung hindi ka naniniwala, subukan mo. Gusto ng porcelain na ito na magriganti. Bagong nagkaroon ng buhay, ganito na kalaki ang dali. Kapag kumalat ang masamang hangin na ito, lahat ng iba pang antigo ay mahahawa ng masamang swerte at magiging banta pa sa mga tao. Ngayon, konti na lang ang natitirang espiritu ko. Kailangan ng dekalidad na materyales para sa selyo. Wala akong koneksyon. Mahirap para sa akin na makakuha ng maraming gamit sa maikling panahon. Shen, kaya kong ayusin ang porcelain na banga. Pwede rin akong sumang-ayon sa kahilingan mo. Ito ay isang napakagandang mainit-init na jade. Nagkakahalaga ito ng milyon-milyong piso. Ipapangako ko ito sa'yo. Sapat na patunay ito na kaya kong bayaran ang utang na 100 milyon. Pero may isa akong kondisyon. Ang Kin Corporation ay dapat magbigay sa akin ng lahat ng materyales na kailangan para maayos ang bangang ito. Mga sinaunang porcelain o bato. Mas mabilis, mas mabuti. Diretso sa presyo agad. Napakataas ng kondisyon. Akala mo ba, tanga ang Chin Corporation? Bakit ko dapat sundin ang sinasabi mo? Ang porcelain na ito ay dating libing na gamit ng pamilyang Maharlika. Nabasag ito pagkalipas ng 1,000 taon. Ngayon, puno ito ng pur. Kung mananatili ito sa inyo, dudulot lang ito ng kabuluhan. Ano ba yan? Paano ako natakot? Sa isang tingin lang niya? Chin, kahit hindi ko maayos ang porcelain na ito, marami akong kilalang eksperto sa labas. Hindi ako naniniwalang, hindi sila makakapantay sa kanya. Ngayong dalawa. Ang sinasabi ninyong utang, babayaran ko ng buo para sa kanya. Huwag mo na silang pansinin. Bagaman bihira ang porcelain na ito, hindi naman kailangang patuloy na makipagtalo sa kanila. Shen, hindi ito isang simpleng bagay. Ang porcelain na ito ay maaaring magdala ng kapahamakan. Kailangan nating maghanap ng paraan para pigilan ito agad. Sa negosyo ng antigo, medyo may paniniwala sa pamahiin. Pero ang porcelain na ito, ganoon ba talaga kasama? Karapat-dapat ba mag-aksaya ka ng ganito karaming oras sa kanila? Shen, hindi naman kailangang makialam ka sa bagay na ito. Sandali. Ang galaw ng pulso niya, parang katulad ng antigo at treasure blogger na pina-follow ko ng ilang taon. Napakapareho. Lu Jingxing, yung doktor ng mga artifact sa Weibo. Ikaw ba yun? Ano nang nangyari? Kanina pa tayo tungkol sa mga porselana. Bigla na lang, napunta sa ganito. Tama siya, Boss Chin. Itong si Lu Jingxing. Hindi natin alam kung anong mga masasamang bagay ang ginawa niya sa ating likuran. Mga sikat online. Pinapackage lang yan ng team. Isang technician lang siya. Paano siya magkakaroon ng ganoong kagaling? Boss Chin, gusto ni Lu Jingxing. Yung nasa kahon, ibigay mo na sa kanya. Sa totoo lang, yung mga piraso ng tunay na piraso, naipon ko na. Kailan mo ginawa yon? Wala akong ginawa. Dati akong nagtatrabaho sa repair department. May alam ako sa mga paraan. Parang narinig ko, pumayag kayong ibigay sa akin ang porselana. Hindi ko rin ito kukunin ng walang bayad. Itong card, pambayad ko na ito. Ano sa tingin nyo? Boss Shen, alam na pala ninyo, si Lu Jingxing, ninakaw ang pondo ng kumpanya, sinira pa ang mga artifact. Sa mga nakaraang taon, wala siyang naitulong na. Kahit kaunting pakinabang sa kumpanya, pwede pa rin ba siyang ituring na talento? Boskin, tayaan natin. Yung auction sa susunod na buwan, ang aking Wanqing Studio, ang mga mapipiling koleksyon. Mas marami kaysa sa inyong King Group. Ang pusta ay, yung 1 bilyong pondo. Kung matatalo ang King Group, hindi lang dapat humingi ng pampublikong paumanhin. Kailangan pang bayaran si Master Lu sa lahat ng pagkawala sa mga nakaraang taon. At ang 1 bilyon. Nakakatawa, isang maliit na studio lang. Wala talagang karapatan na pumasok sa auction. Boss Chin, huwag niyo siyang pakinggan. Boskin, tatayaan mo ba? Tatayan ko. Bakit hindi? Kung matatalo kayo, dadalhin mo si Lu Jingxing para humingi ng pampublikong paumanhin sa aming Chin Group. Paumanhin, at magdedeklara na hindi na tatapak sa mundo ng mga artifact. Ano sa tingin nyo? Boss Shen, matapang ka bang tumaya? Siyempre naman. Sige, ganun na lang. Pupunta na kami para maghanda para sa auction. Makikita natin sa susunod na buwan. Napakakalmado ni Lu Jingxing. Baka may itinatago siyang baraha.
Pa, tapos na ba yung check-up mo sa ospital? Pinalis mo si Lu Jingxing, Qin Xiao. Paano mo nagawa yon? Kung hindi mo kaya, huwag mo nang gawin. Hindi maaaring ipasa ang Qin Group sa taong katulad mo. Pa, Alam mo ba kung sino si Master Lo? Hindi ba't pinapahanap ko sa'yo siya? Para ayusin ang sirang porcelana, naglabas ng anunsyo ang opisyal ng Wanxing Studio, at pinalis si Master Lo. Pinahiya mo ang mukha ko. tatay, pakinggan mo muna ako. Yung si Lu Jingxing, isang pekeng tao lang yan. Yung porcelanang yun. Sinadya niyang basagin. Ninakaw pa niya ang pondong inilaan mo. May nahanap na akong ebidensya. Para sa ikabubuti ng kumpanya ang lahat ng ito. Anong ebidensya? Tatay, may mga tao, sa harap mo, magaling talagang magkunwari. Mamaya, ipapadala ko sa'yo, ang mga dokumento at footage, ng CCTV. Ikaw na ang baalang tumingin. Shoot Shenggayu. Maitlan ang mga gamit sa pag-aayos. Huwag mong hawakan ng ganyan. Hindi mo ba alam yun? Presidente Qin, sinusuri ko lang ang mga bagay na iniwan ni Lu Jingxing. Kung may problema ba, huwag kang mag-alala. Ang kinuha ni Lu Jingxing, peke lang yun. Ang tunay, itinago ko na. Tungkol sa pag-aayos, bigyan mo ako ng 1 linggo. Makikita mo talaga ang tapos na produkto. Nakipag-ugnayan na ako ng palihim sa isang bihasang restoration master. Sa pagkakataong ito, walang problema talaga. Gawin mo na lang ang sinasabi mo. Mag-iipon ako ng mga ebidensya sa mga paglabag ni Lu Jingxing sa kumpanya. Kung may clue ka, ipadala mo sa akin. Sige. Buti na lang sa kumpanya, hindi nakikisalamuha si Lu Jingxing. Kailangan ko lang maghanap ng ilang kakilala para magpatotoo. Ang tunay na mukha ni Lu Jingxing ay hindi malalaman ng sinuman. Pagdating ng panahon, si Qin Xiao, pera, kapangyarihan, lahat ay magiging akin. Lahat ng ito ay tunay. Ikaw ang bumili. Lahat yan ay binili ko. Kanina, nagmamadali. Nakalimutan kong magpakilala. Ako si Shen Wanqing, ang may-ari ng Wanxing Studio. Tungkol sa pustahan, salamat sa tulong mo. Hindi ba't ito ang kwintas na ibinigay ko sa aking kasintahan 1,000 taon na ang nakalipas? Baka nag-reincarnate na siya. Lu Jingxing, ano ang tinitingnan mo? Sabi nila ikaw ay isang bihirang-bihira na restoration master. Ang mga bagay na dumaan sa'yo. Wala pang hindi naayos. Yishen, ikaw, saan galing ang kwintas na ito? Masyadong formal ang tawagin akong Ishen. Tawagin mo na lang akong Wanqing. Itong kwintas na ito, ipinamana sa akin ng lola ko. Nabili niya ito sa isang vendor, sa tabi ng kalsada. Kilala mo rin pala itong kwintas? Mukhang may koneksyon tayo. Ang kwintas na ito ay inihanda ko para sa aking kasama sa pag-cultivate, kaya may reaksyon ang aking spiritual power. Pero ngayon, halos wala na ang natitirang spiritual power ko, kaya hindi ko pa mapatunayan ngayon. Hintayin mo, pagmasdan ko muna ito ng ilang araw. Yung mga item na sasali ka, sa auction na yon, patingin nga. Pero ngayon, halos wala na ang aking espiritual na lakas. Napakaliit na lang ang natitira. Pansamantala, hindi ko maipapakita. Hintayin mo, magmamasid muna ako ng ilang araw. Yung sinalihan mong auction na yon, ipakita mo sa akin. CJ, Ang dekorasyong tansong ito na 1,000 taon na ang tanda. Magaling ang mata mo, Yishen. paano mo nagawa iyon? Mukhang sa pagkakaroon ng ganitong husay, hindi na magkakaproblema sa pagsali sa mga auksyon. Itong pagkakataon, pasasalamat ko sa tulong mo, Libreto. Pero may isa akong hiling. Ang unahin kong ayusin ay yung dinala mula sa Qin. Ang Ruyaw Seladon. Noong nandito pa si Qin Xiao, hindi ko na itanong, itong Ruyaw Selado na ito, ano ba talaga ang nangyari? Ganun ba talaga ito kakakaiba? Narinig mo na ba, na ang Ruyaw ay umiral lamang ng 20 taon, kaya nga, napakamahal ng kwento nito. Siyempre narinig ko na. Ano ang kinalaman nito sa bangang ito? Narinig mo na ba, ang kwento na ang Ruwer ay umiral lamang ng 20 taon, kaya nga, ito ay napakamahal. Siyempre, narinig ko na. Ano ang koneksyon nito sa bangang ito? Noong panahon ng Song, madalas ang digmaan. Ang mga porselana ay naglakbay ng palaboy-laboy kasabay nito.
Naging saksi ito sa pagpapalit ng isang dinastya. Ang hinanakit na naipon sa paglipas ng mga taon, hanggang sa ngayon, ay naging isang bagay na nakakapinsala. May nakikita akong kakaiba sa porselanang ito. Ang aking espiritual na lakas ay hindi pa ganap na naibalik. Magmasid pa tayo ng ilang araw, ang espiritual na lakas na ginamit ko ay nananatili pa sa nakaraang buhay. Kahit na may tunay na aksidente, kaya ko pa itong pigilan ng sandali. Ano? Wala, okay lang. Tayo ay magsimula na sa pag-aayos ng artifact. Hoy, Xiao Li. Ano? Bukas, hindi ka nasasali sa trabaho ng pag-aayos ng artifact. Hoy, wag mong ibaba. Anong nangyari? Ang tao sa aming studio na nagtatrabaho sa pag-aayos ng artifact. Malamang ay hindi na muling darating. Hoy, wag mong ibaba ang tawag. Anong nangyari? Yung mga tao sa aming studio, yung mga nag-aayos ng mga cultural relics, baka hindi na sila bumalik. Nagmamadali ba ako ng sobra sa paglalaban kay Qin Xiao? Ang pamilya Qin, malaki ang negosyo. Samantala, itong sa akin, isang maliit na studio lang. Pasensya na sayo. Ayos lang. Sapat na ako mag-isa. Sa husay ng iyong mata, sa loob ng isang buwan, sa bidding na ito, talagang matatalo mo ang Qin. Ginoong Lu. Asa na lang kita? Ngayon, wala rin akong maibibigay sa'yo. Mas magandang simulan na natin ang pag-aayos ng cultural relics. Maikli lang ang oras. Aayusin ko muna. Kainis tong restorer na to. Ang laki ng down payment ko. Ngayon sasabihin mo sa akin na hindi na maayos. Ganito ang pagkakagawa. Paano ko ito ipapaliwanag kay Qin Xiao? Si Xu Chengguyu, nag-aayos ng artifact. Bakit ang kaba niya? Hindi talaga siya mukhang bihasang restorer na sinasabi niya. Boss Qin. Ito ba yung sinasabi mong, sa loob ng isang linggo, ay siguradong maayos na resulta? Boss Qin, pakinggan mo muna ako. May kakilala ako, natural, para patunayan kung gaano kagaling ang pagkakagawa mo. Pwede mo bang tingnan kung kumusta ang pagkakagawa nitong porcelain? May malaking pasasalamat ako, ASAP. Celadon vase mula sa Rukiln. Si Qin Xiao pala to. Matagal na niya akong pinagmamasdan. Kaya pala noon tinanong niya ako kung... Pinalitan niya ng mga Qin ang porselanang akin, pero itong bote na ito, mukhang naayos na ng iba. May ibang sangkap na idinagdag sa artipakto. Kaya nawala ang masamang espiritu na dating nandoon. Delikado pa rin yan kung nakatambak lang sa labas. Kaya sa pagkakataong ito, kunin ko na lang. Ang pangit ng pagkakagawa, kung maaari. Ipadala mo na lang sa akin, ako na ang mag-aayos. Diretsyong hiningi, na ibigay ko sa kanya. Paano posible yun? Boss Qin, hindi ba kayo nagtitiwala sa akin? Ang ganda-gandang kulay asul, ginawa mong itim. Paano ako maniniwala? Dahil yon sa mga pandikit na iniwan ni Lu Jingxing. Ginawa niya ng kalokohan, ang mga piraso ng porselana, pakiusap, bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Binigyan na kita, ng pagkakataon. Boss Qin. Ako. May isa pa akong paraan. Ma'am Qin, kailangan nating makuha ang subasta na ito. Huwag kayong mag-alala, nakahanap na ako ng 3 eksperto sa pag-aayos na may 40 taon ng karanasan. Bigyan ninyo pa ako ng isang pondo, sa loob ng 2 linggo, talagang maayos ko ito, ang porselanang ito. Gusto pa ng pondo. Dati ka nang, nag-apply para dito. Ma'am Qin, iba itong pagkakataon. Kung hindi ko ito magawa ng maayos, agad ninyo akong tanggalin, wala akong sasabihing anuman. Ang bandgang porselanang ito, ay may kinalaman sa inyong pagtatasa ni Matandang Ginoong Qin. Si Matandang Ginoong Qin ay nasa ospital ngayon. Kung mabaygo ito, ang subasta na ito, baka bawiin niya ang inyong posisyon sa kumpanya. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Pumunta ka sa finance para mag-apply, sa pagkakataong ito.
Ako mismo ang magbabantay sa pag-unlad ng pag-aayos. Sige. Hahanap ako ng eksperto sa paggawa ng peke. Gagawa ng isang peke. Tungkol naman sa orihinal, itago muna sa isang lugar. Basta't hindi ito makilala bilang peke, ang peke ay magiging totoo. Nalaman ko na si Xu Chengyu, ang daloy ng pera nitong mga nakaraang buwan. Maraming transaksyon ang pumunta sa iba't ibang antique dealer. Kakaiba, kung naghanap siya ng mga restoration expert, bakit kailangan na pinagkakalat ang pera? Mukhang ito ay parang naglalabas ng pera, si Xu Chengyu. Ano ba talaga ang ginagawa sa pondo? Xiao. Nakita ko yung ipinadala mo sa akin, tungkol kay Master Lu, na sinasabing ebidensya ng krimen. Hindi naman siguradong totoo yun. Qin Xiao, makinig ka sa akin. Pakisuyong kunin ulit si Master Lu. Ako mismo ang nagpang-AS sa kanya. Ngayon, ako pa ang mag-aanyaya. Nakatingin lahat ng tao sa kumpanya. Paano ko ito may kakahiya? Mas mabuti pang magpahinga ka sa ospital. May ginagawa na akong paraan para maayos yung Celadon vase na yun. Kakaiba ang ekspresyon ni Qin Xiao ngayon. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Para ganap na maniwala siya sa akin. Tay, mas mabuti pang magpahinga ka na lang sa ospital. May naisip na akong paraan para maayos yung Celadon vase. Anong paraan ang maiisip mo, Qin Xiao, kung sa auction ngayon, ang Wang family sa Beijing, ay hindi makita ang Celadon? Lahat ng proyekto ng Qin Group, sa susunod na 3 taon, ay masasayang. Gusto mo bang papahamakin ang grupo? Gusto pa rin ni Qin Lao, na bumalik si Lu Jingxing. Hindi pwede. Kung magpapatuloy ito, hindi magtatagal ang pwesto ko. Kailangan makita ni Qin Xiao, ang tunay kong kakayahan. Hello. Humanap ka ng dahilan para imbestigahan ang mga negosyante ng art transaction, lalo na ang Wanxing Studio at ang Qin Group. Sa pagharap sa problema, makikita ang halaga ko. Qin Xiao, ako lang ang maaasahan mo. Kakaiba. Parang kanina, mainit tong bagay na to. Kakaiba. Parang, umiinit ito kanina. Anong tinitingnan mo? Wala. Ikaw, hindi ba't nagtatrabaho ka? Bakit ang distra mo? Tapos na ako. Ang bilis, mukhang may pag-asa na. Ang auction. Aayusin ko na ang mga naayos kong item nitong mga nakaraang araw. May problema sa mga koleksyon. Isinara para mag-ayos. Ano nang nangyari? Anong nangyari? Yung tindahan na nag-iingat at nagbebenta ng mga koleksyon, bigla na lang kinumpis ka, malamang gawa ito ng King Clan. May kilala akong mga kaibigan sa loob, sabi sa akin ng kaibigan. Maraming kalokohan ngayon ang King Clan. Alam nila na kailangan namin ng dekalidad na materyales para mag-ayos. Kaya gusto nilang putulin ang cash flow natin. Ako na ang bahala dito. Huwag kang mag-alala. Halos tapos na ang pag-aayos ng mga bagay, basta't walang iligal na ginawa ang tindahan, hindi masama ang magsara ng ilang araw. Sa mga natitirang araw, sapat na para maayos ko ang mga ito. Mag-focus ka sa paghahanda para sa auction. Dapat nating talunin ang Qin Clan. Doon lang natin talaga masusolusyonan ang problema. Tama ka. Mag-ayos ka na. Ako na ang bahala sa mga gawaing nasa likod. Anong ibig mong sabihin, wala rin kayong magagawa? Ikaw na ang ika-8 taong kinausap ko. Sabi mo, kapag pinagsama-sama kayong 8, hindi pa rin kayo katumbas ni Lu Jingxing. Nagbibiro ka ba? Ayokong makinig sa paliwanag mo. Umalis ka.
Buisit. Hindi na pwedeng ganito ang mangyari. Kahit sinong dalubhasa, wala ring magagawa sa kung ano-anong bagay na to. Walang choice kundi magdaya. Peke talaga. Hindi to mapagkakatiwalaan. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Hoy, Ginoong Liang Dashi. May malaking order ako dito. Gusto mo bang subukan? Ano? Yung museo sa baba, sa Nara. Tinanong mo ba kung bakit? Anong ginagawa mo dito? Boss Chin, dito ako para ayusin yung pagsasara ng museo sa baba. Nakausap ko na. Malapit nang muling buksan ang museo. Sige, may iba ka pang sasabihin. Boss Chin, naayos ko na yung florera. Pwede kang pumunta sa workshop para tingnan. Talaga. Ang galing, Shu Chenggayu. Nagawa mo talaga. Tara, tingnan natin. Boss Chin, ito yung naayos na Celadon base ng Ruwer. Eksaktong katulad ng sabi-sabi. Shu Chenggayu. Paano mo nagawa? Nawala lahat ng lamet. Pero, sa labas ng flora ang puno ng lomet, pinahiran ko ng bagong glaze. Pero artifact pa rin ito. Isang artifact pa rin. Walang makakapuna sa akin. Yung cultural relic ba, yun pa rin ba yun? Yung cultural relic na yun? Wala nang makakapuna sa akin. Sabi ko na nga ba, kahit gaano kagaling si Master Lo, hindi siya makakapantay sa lahat ng tao sa mundo. Sa pagkakaroon nito, yung auction ng Chin family ngayong taon, wala nang dapat ikabahala. Naalala ko, yung surface ng Celadon, makinis at naglalagos ang liwanag. Paano nagkaroon ng ganitong kulay? Hoy, pa. Yung bidding event, hinihiling na mas maaga ang verification ng collection. Ang hinihiling ng auction house, mas maaga ang verification ng collection. Xiao, hindi ka pa ba nagigising sa katotohanan? Yung Celadon ba, hindi pa rin naayos? Pakisuyo mo na lang kay Master Lo. Pa. Nagpahanap na ako ng tao at nakahanda na. Yung bagay, makaka-deliver na para sa verification mamayang hapon. Huwag na kayong mag-alala. Totoo ba? Syempre naman, huwag kayong mag-alala. Sigurado ako, mas maganda kaysa kay Master Lu, ang pagkakagawa. Chenggayu, maghanap ka agad ng team para maprotektahan yung bote sa proseso ng pagpapadala para sa inspection. Walang dapat magkaroon ng anumang pagkakamali. Opo. Jinxing, may masamang balita. Anong nangyari? Kanina, nang isasubmit ko ang mga exhibit, nakita ko ang katalogo ng pagbebenta ng Kin Group. 10 ang isinumite nilang item, 7 item ang lamang nila sa atin. At saka, yung 1,000 taong gulang na selado na bote ng Ruwer. Hindi ba't nasa atin yon? Paano napunta sa kanila? Ano? Ang bote na yon, hindi basta-basta maaayos ng kahit sino. Paano nila nagawa? Huwag kang mag-alala. Hindi rin naman sigurado ang Kin Group na lahat ng item nila ay tunay. Pero ako, sigurado ako na ang 3 item na isinumite mo, bawat isa ay pambihirang kayamanan. Gayon pa man, medyo kinabahan pa rin ako. Kung gayon, ipapangako ko ulit sa'yo. Hindi talaga nila maaayos ang bote na yon. Kinuha ng Kin Group ang bote na dapat ay ibibigay sa atin para gawing exhibit. Pero ang bote na yon ay may kaluluwa. Paano nila maaayos yon sa loob lang ng ilang araw? Sa halip, kung wala silang tinamong kapalit, ibig sabihin, ang spiritual tool na iniwan ko ang gumagana. Kung pakikitungahan nila ang bote, dapat silang magbayad ng kapalit. Hindi na apektuhan ng anumang masamang epekto. Siguro yung espiritual na kagamitan na iniwan ko ang gumagana. Ngayong nakikipagtransaksyon sila sa porcelain vase na yon, kailangan nilang magbayad ng katumbas na halaga. Sige, naniniwala ako sa'yo. Aasikasuhin ko muna ang mga kailangan para sa auction. Kung may anumang mangyari, kontakin mo ako kung dumating si Kin Xiao para magulo dito. Tandaan mo, unahin ang pagtakbo. Mas mahalaga ang buhay kaysa trabaho. Sige, nakuha ko na. Yung seladon na yon, hindi na pwedeng hayaan ng ganun na lang. Kailangan kong pumunta mismo sa Kin Corporation. Shu Chenggayu, talagang naayos na ang porcelain vase na ito.
Parang, mas naging madilim ang kulay nito. Presidente Chin, ang studio natin, maliit lang. At hindi maganda ang ilaw. Kapag nasa exhibition hall na, talagang maipapakita nito, ang tunay na ganda ng 1,000 taong antigo. Gusto kong makita, ang porcelain na yan na hindi makita ang ganda, kung tunay nga ba o hindi. Tatay, anong ginagawa mo rito? Tatay, hindi ba sinabi ng doktor sa'yo na magpahinga ka pa ng ilang araw? Kung hindi ako pupunta dito, ganitong klaseng bagay, ang ipapadala ninyo sa exhibition? Tatay, ano ba ang ibig mong sabihin? Ginoong Chin, huwag muna kayong magalit. Kakakalabas mo lang sa ospital. Siguradong hindi pa kayo nakakabawi. Ang porselanang ito ay inayos ng maraming dalubhasa ng magkakasama. Ang kulay nito, para mas maging malapit sa kulay nito noong 1,000 taon na ang nakalipas. Sinadya naming lagyan ang ibabaw ng isang patong ng lumang istilong glasa. Kapag nasa ilaw na ng exhibit na, garantiyadong magiging eksaktong, kapareho ng kulay na nakita ninyo noon. Kalokohan yan. Dito, hayaan mong tingnan ko. Buong buhay ko nang hinahawakan ng mga antigo. Ngunit hindi pa ako nakakita ng pag-aayos ng porselana na nakapagpapalit ng kulay nito. Winasak mo lang ang artifact. Ginoong Chin. Hindi basta-basta mahahawakan ang bagong ayos na porselanang ito. Ginoong Chin. Huwag hawakan ng basta-basta ang porcelain na kakagawa lang. Huwag hawakan ng basta-basta ang porcelain na kakagawa lang. Nakalimutan mo ba ang antique department natin? Kung ilang antigang bagay ang nasa Syra taon-taon, dahil sa aksidente, may mga hindi na talaga maayos pa. Tama, tatay. Tama si Chenggayu. Paano kung masira talaga ito? Hindi na aabot para sa auction. Ipapadala na ito para sa inspection mamayang hapon. Kahit na, may problema talaga ito. Ang mga eksperto, ay makikita agad yun. Ipadala para sa inspection? Kung magpapadala tayo ng peking bagay sa auction, ang mukha ng Chin Corporation ay mawawala ng kredibilidad. Ginoong Chin, huwag kayong mag-alala. Ito ay na-authenticate ng ating master appraiser at may certification report. Ang porcelain na ito ay tiyak na, kumpleto na ang pagkakagawa. Imposibleng peke ito. Huwag mong aliko ang usapan. Chin Xiao. Pakisunduin mo si Master Lo. Ginoong Chin. Si Lu Jingxing. Nagnakaw sa kumpanya. At lumabas ng walang pakundangan. Ngayon, papapuntahin pa si President Chin para sunduin siya? Baka naman. Tatay, hindi mo ba talaga naisip na ibigay sa akin ng tuluyan ng Chin Corporation? Hindi mo ba talaga naisip na ako na ang mamahala ng lubusan sa Chin Group? Bakit mo na naman ito binabanggit? Sinabi ko na sa'yo noon. Tungkol sa auction, hindi pwedeng maging pabaya. Ganito ba ang resulta ng trabaho mo? Pa, sa mahabang panahon, nagsumite ako sa inyo ng mga mungkahi para sa reforma ng grupo. Wala ni isa ang inyong pinakinggan. Paulit-ulit kayong nagdagdag ng pondo sa Cultural Relics Department pa. Hayaan ninyong magsabi ako ng totoo. Ang paghina ng grupo sa ngayon, ay bunga ng inyong paulit-ulit na pagtitiwala at pakikinig ng walang pagsusuri, na naging sanhi nito. Ang dapat pagtuunan ng pansin ng grupo ay ang resulta. Hindi ang pagtitiwala sa isang tao lamang. Ikaw, Chin Xiao. Cheng Yu. Ikaw na ang bahala sa mga ceramics. Isasama ko si Pa para tingnan ang syampang koleksyon na inihanda namin. Kapag nakita lang ni Pa ang resulta ng ating paghahanda, saka lang siguro niya malalaman na ang kanyang mga dating pamamaraan ay sobrang mali. Opo. Siyam na piraso. Sa isang auction. Siyam ang isinumite ninyo. Akala mo ba mga cultural relics ay kasing dali lang hanapin ng petray sa palengke? Na ganito lang kadaling, mahahanap ninyo? Nagsumite kayo ng siyam. Akala mo ba mga artifact ay repolyo sa lupa? Ganun lang kadali para mahanap ninyo? Tatay, totoo ba yun? Pumunta ka sa bodega at tingnan mo. Malalaman mo. Titingnan pa? Ikaw. Ikaw. Buti na lang ang mga nasa Chins ngayon ay tunay na mga pyesa. Sa darating na auction, maraming tao, maraming mata. Ilalabas ang mga tunay na pyesa, papasukin ng mga peke. Buti na lang may ganito akong backup plan. Kung hindi, nabuko na sana ako.
Ano nang ipinagpapasalamat mo? Anong ginagawa mo rito? Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Ikaw, na pinalayas dahil sa paglustay ng pondo ng kumpanya. Paano ka nakapasok ng ganito? Naniniwala ka bang tatawagan ko na ang security para palayasin ka? Tama na. Narito ako ngayon para kunin ang Ruware na seladon na yon. Hindi ako makikialam sa ibang bagay. Ang dahilan ng pagpunta ko rito ngayon ay para kunin ang Ruware seladon porcelain na yon. Hindi ako makikialam sa ibang bagay. Lu Jingxing. Hindi mo naman siguro balak agawin ng basta-basta? Gusto mo ang Celadon? Ang kapal talaga ng mukha mo. Nasa baba pa si President Chin. Kung gusto mong magwala, dapat tingnan mo muna kung nasaan ka, di ba? Kung gagalaw ka pa ng basta-basta, tatawag na ako ng tao. Anong ginagawa ninyo? Master Lu, nakita mo ba ang mensahe ko? Pumayag ka pa rin pumunta sa aming Chin Corporation. Isang malaking karangalan talaga para sa akin, Chin Xiao. Mag-apologize ka kaagad kay Master Lu. Dad, ipinakita ko na sa'yo ang mga item na ihahanda para sa auction. Bakit, hindi ka pa rin naniniwala sa akin? Isang butil ng dumi ng daga, ang some iris sa buong kaldero ng lugaw. Dapat mong malaman. Sa mga bagay na ito, kung may isa lang. Na peke. Guguho ng tuluyan ng reputasyon ng aming Chin Corporation. Kung gayon, ikaw na yon ang butil ng dumi ng daga. Hindi kaya, sinisingitan ako ng insulto ng matandang ito? Iyon. Ang dumi na yun. Baka sinisiraan ako nung matanda habang di niya magawa. Ginoong Chin. Ang dapat kong ipaliwanag, naipaliwanag ko na. Ito ay sertipiko na pinirmahan ng maraming eksperto. Kung hindi ka pa rin naniniwala, patingnan mo kay Lu Jingxing. Kung ebidensya ba talaga ito? Hindi nila maayos ang bagay na ito, kaya't nilagyan lang nila sa labas ng patong na glaze. Malinaw na sinisira nila ang artifact. At saka, ang masamang espiritu sa loob ng seladon ay nakulong at napigilan ng matagal. Lalong lalakas ang kapangyarihan nito. Pagdating ng panahon, baka hindi lang makaapekto sa ibang mga bagay. Maaaring makaapekto na ito sa mga tao. Lu Jingxing. Ito ba talaga, yung Ruware Celadon? Pero hindi ganap. Sa paraan niya ng pag-aayos. Paikliin lang ang buhay ng artifact. At hindi na ito maaayos pa sa hinaharap. Tae. Tingnan mo. Kahit si Lu Jingxing ang nagsabi na walang problema sa bagay. Ano pa bang gusto mong gawin? Gago. Ganyan ba ang itinuro ko sa'yo? Kahit si Lu Jingxing ang nagsabi, wala namang problema sa bagay. Ano pa ba ang gusto mo? Gago. Ganito ba kita tinuruan? Paano mo nagawang tratuhin ng ganyan ng cultural relic? Kahit isa sa 10,000 posibilidad. Ang halaga ng hindi na maayos, kayo ba ang sisigat niyan? Tae. Ngayon ko lang talaga nakita ng malinaw. Wala kang pakialam sa grupo. Masyado kang makasarili. Ang iniisip mo lang ay kung paano maayos ng perpekto ang cultural relic. Ang walang kwentang pagpupursige na ito, dapat matagal ng tinalikuran. Tingnan mo. Kung susundin mo ang pamamaraan ko sa pamamahala. Sa loob ng 1 buwan, makakahanap ako ng 10 mahahalagang bagay para sa auction, Tae. Nagawa mo na ba yan noon? Qin Xiao, sa ganyang ugali mo, hindi ko naniniwalang ang Qin Clan ay talagang makakapaglabas ng 10 mahahalagang bagay. Ang mga cultural relic na may mahabang kasaysayan ay puno ng aura. Ang mga taong yan na walang alam sa cultural relic. Hindi sila pipiliin ng mga cultural relic. Katawa-tawa. Lu Jingxing. Nakita mo lang na naayos ng Chin Clan Group ang cultural relic. Gusto mo na ngayong angkinin ng kredito, di ba? Nakakatawa. Lu Jingxing. Nakita mo lang na naayos ng Chin Group ang cultural relic at gusto mong angkinin ng kredito. Ang porcelain vase na ito, ikaw ang nag-ayos nito. Ikaw din ang nagbasag nito. Walang utang na loob na anak. Ang ipinakita mo sa akin, ang tinatawag na Master Lu, ang mga ebidensya ng krimen, ay pawang walang basehan. Hindi talaga ito mapapatunayan. Pa. Kakagaling mo lang sa operasyon. Huwag kang masyadong mag-alala. Sa auction, malalaman na natin ang katotohanan. Ihahatid na kita pabalik sa ospital. Ikaw. Lu Jingxing. Nakita mo na? Ngayon, ang Chin Group ay nasa ilalim na ni Qin Xiao.
Kahit tunay na anak ka ni Old Man Chin. Wala kang parte dito. Ang ceramic na ito. Huwag mong isiping madadala mo. Ang galit ng porcelain vase ay hindi pa ito kakalat. Maaari pa akong mag-ipon ng lakas sa mga susunod na araw. Sa bidding event na lang ako kikilos upang tuluyan itong linisin. Ang galit ng bangang porselana, pansamantalang hindi lalabas. Maaari akong muli magtipon ng lakas sa ilang araw. Sa subasta, muling kikilos, lubusang lilinisin ito, Su Chenyu. Kung sasabihin ko, ang porselanang ito, may sumpa. Magdudulot sa iyo ng masamang kapalaran. Handa ka pa bang ibigay ang porselanang ito? Isusuko mo ba? Ano? Master Lu. Hindi mo naman iniisip, maniniwala pa kami sa ganitong mga laro mo. Sige. Ang bangang ito. Kahit ano pa ang sabihin, patay na bagay lang ito. Ano pa ang mga kababalaghan? Kahit sampain mo ako. Ang bangang ito, hindi ko pa rin ito ibibigay sa'yo. Lu Jingxing. Sawa na ako sa ganitong mataas na pag-uugali. Agad kang humihingi ng porselana. At gumawa ka pa ng nakakatawang dahilan. Hindi ba't labis na ito? Ngayon. Agad, lumabas ka na. Kailangan naming maghanda para sa auction. Ngayon. Wala kaming oras na sayangin sa iyo. Kailangan nating maghanda para sa auction. Ngayon. Wala akong oras para sa iyo. Mahirap pigilan ang taong gustong magpakamatay. Magkita na lang tayo sa auction. Mag-ingat ka. Shu Chenggayu. Ikaw, patuloy mong bantayan ang mga ceramics. Malapit na. Ang oras ng pagpapatingin. Lu Jingxing, siguradong mamamatay sila. Ang lakas ng loob nilang manghamon sa akin. Tingnan natin kung matatawa pa sila sa mismong araw ng auction. Oy. Hindi ba't kayo ang dalawa mula sa Wanxing Studio? Akala ko natakot kayo sa pastahan. At hindi na kayo darating. Ang luwag-luwag naman ng oras mo, Manager Su. Hindi mo binabantayan ang sarili mong mga opyon. Sa halip, dito ka nagpaparinig. Baka naman kasi, ang mga opyon ng King Group ay hindi karapat-dapat ipakita. Kaya daldal na lang ang panghahawakan. Narinig ko, ang Wanxing Studio ay 30 pyesa lang ang koleksyon. Nasaan na ba? Bakit hindi ko makita? O baka naman, kahit pwesto para sa sariling exhibit ay hindi mo nakuha, President Shen? Kaya kailangan pang isabay. Sa ibang studio. President Shen, mas mabuting unahin mong alalahanin ang pastahan ninyong dalawa. Baka sa huli, sobrang kaiyahiya ang pagkatalo mo. At harap-harapan kang umiyak sa amin. Ikaw, Nawala na ang masamang hangin. Nasaan ang opyon ng King Group? Bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Ang mga exhibit ng Chin Group ay nasa pangunahing exhibit area. Maaari naman kayong magtungo roon para tingnan. Alam kaya ni Lu Jingxing na inililipat ko na ang tunay na pyesa? Imposible. Maliban sa akin at sa buyer mula sa ibang bansa, walang may alam sa transaksyon ngayon. Lu Jingxing, ano ba ang balak niya? President Shen, ang bidding event na ito ay hindi lugar para magwala siya. Sumunod din tayo at tingnan natin. Peke ang lahat ng produktong ito. Gusto kong itanong sa dalawang kinatawan ng Qin. Nasaan ang tunay na ruwer sila doon? Nasaan? Hoy, Lu Jingxing. Sadyang nagsisinungaling ka. Gusto mong sirain ang aming reputasyon ng Chin, di ba? Ang 10 koleksyon dito. Bawat isa ay sinuri ng maaga ng mga eksperto, ng mga organizer. Peke raw ang sabi mo? Lu Jingxing, akala ko talaga nang umalis ka sa Chin. Matututo ka na. Hindi ko inaasahan na magsasalita ka pa rin ng ganyan kalakas ang loob. Bawat koleksyon dito ay napakamahalagang kayamanan. Ikaw, peke raw ang sabi mo sa lahat. Jinxing. Sa mga ito, may ilan akong hindi sigurado. Pero, ito, ang Wanli Blue and White pattern plate. At itong King Dynasty, Children at Play pattern plate. Kulay, kinang, at ang tunay sa museo ay magkamukha talaga. Hindi ito dapat peke. May mata talaga si General Manager Shen, Lu Jingxing. Huwag ka nang magpumilit. Mag-isip ka na lang kung paano ka hihingi ng tawad kay General Chin mamaya.
Ang mga tunay na blue and white porcelain mula sa Ming at Qing dynasties ay gumagamit ng natural na mga materyales. May pagkalat ang kulay, parang tinta, na tumatagos sa papel. Pero ang mga disenyong ito sa harap natin, halatang nasa ibabaw lang. Kitang-kita na modernong proseso ng paggiling. Jinxing, tungkol sa disenyo ng plato na sinasabi mo. Sobrang matingkad nga talaga ang kulay. Pero, yung ibang mga Qing Dynasty porcelain, malinaw na yung mga bulaklak na disenyo, ay nakalakip sa glaze. Malinaw din ang bakas ng pagkalat. Malamang, hindi ito pek. Ang antigo ay tinatawag na antigo, dahil paglipas ng panahon, natural na nagkakaroon ng mga bakas ang glaze. Pero ang mga ito sa harap natin, matatalim ang mga gilid. Ang sakop ng pagkalat, ay masyadong maayos at pantay. Halatang gawa ng modernong tao. Totoo nga. Ang katangian ng pagkalat sa Ming at Qing blue and white. Ito ay kapareho ng tono ng sinasabi ng cultural relics expert sa video. Baka siya ang vlogger na yun. Ang katangian ng pagkalat ng kulay sa Ming at Qing blue and white porcelain. Ito ay kaparehong kapareho ng tono ng boses ng cultural relics doctor sa video. Baka naman siya ang vlogger na iyon. Ikaw, nagsasabi ka ng kalokohan. Di ba ikaw ay isang technician na tinanggal sa kumpanya? Mas magaling ka pa kaysa sa bawat eksperto dati. Si Lu Jingxing, talagang nakita niya ang mali. Kailangan kong ipagpaliban muna ang transaksyon. Gawing parang totoo ang tunay na item. Kung maghinala si Qin Xiao na may problema ako, bago pa man makuha ang pera, makukulong na ako. Manager Shu, ilabas mo nga ang iyong sertipiko ng appraisal. Baka naman, ang eksperto ang nagkamali. President Qin, huwag kang makinig sa kanilang kalokohan. Gusto lang nilang galitin tayo. Para magsabi tayo ng mga bagay na hindi dapat. Baka ngayon, nagre-record pa ng palihim. Gusto lang nilang siran tayo, ang reputasyon ng Qin. Peke pa rin ang peke. Kahit anong pilit nyo, hindi nyo mababago ang katotohanan. Sa katalog ng koleksyon, nakita ko ang 1,000-year-old Rukion porcelain. Bakit hindi ko ito makita saan man? Ang peke pa rin. Kahit anong pilit nyo, hindi nyo mababago ang katotohanan. Nakita ko sa katalog ng koleksyon, ang isang sinaunang porcelain mula sa Rukion. Bakit hindi ko makita kung nasaan? Pumayag ang nagbebenta na ipagpaliban muna ang transaksyon. Kailangan kong gamitin ang porcelain na yon para mapaalis si Lu Jingxing. Lu Jingxing, iyon ang pangunahing exhibit namin. Kung ayaw mong maniwala, ipapakita ko sa iyo. Pinahiran ito ng espesyal na pintura, kaya kahit sino, hindi makakapansin ng depekto nito. Lu Jingxing, ipapaalam ko sa iyo na kahit wala ka, kaya pa rin ang aming Qinshi maglabas ng dekalidad na tunay na produkto. Mas transparente ito kaysa sa nakita ko noong huli sa King Group. Mas malinaw ang kulay. Ito ay pag-aayos lamang. Paano mo nagawa ito sa ganitong antas? Ang sama ng loob sa ilalim ng glaze. Talagang lalong naiipon na. Ang bote na ito ay nakadikit pa sa mas maraming taong may masamang hangarin. Pinapakain ang masamang hangarin. Kapag hindi na mapigilan ng espiritu ng artifact ang masasamang hangarin, ang naghihintay lang sa cultural relic ay pagkasira at pagkabulok. Ito ba ang cultural relic na inayos mo? Malinaw na ito ay artificial na pininturahan ng huli. Maaaring sabihin, ang buong katawan ng bote na nakikita natin ngayon ay walang kahit isang parte na orihinal na kulay ng Ruwer Celadon. Lu Jingxing, ikaw mismo ay hindi magaling. Ngayon, ako pa ang sinisisi mo. Nakakatawa talaga. Shu Chengdeyu. Pero, ito ay talagang mas maitim kaysa sa bote na nakita ko sa studio noong mga nakaraang araw. Paano mo ito ipapaliwanag? Paano mo ito ipapaliwanag? Ang mga bakas dito. Halatang nakatakip ang pintura. Ang orihinal na kulay ng glaze. Hindi na kayang takpan ang banga mismo na malubhang nasira. Su Chenyu, paano mo ito ipapaliwanag? Ji Qin,
Lahat yan, si Lu Jingxing. Kaya nga nagkaroon ng banga ng mga bitak. Ito, malinaw na kasalanan niya ito. May ebidensya ako. Buti na lang at matagal ko nang inihanda ang ebidensya. Lu Jingxing. Ngayong araw, wala kang takas. Ito'y nakita mismo ni Ji Qin kay Lu Jingxing. Ang naiwan na bagay. Ang sangkap sa loob nito, pinapatingin ko sa Restoration Master para suriin. Hindi talaga malaman ang sangkap nito. Ito ang sertipiko ng pagsusuri. Ji Qin. Si Lu Jingxing talaga ang sadyang sumisira ng cultural relics para sirain ang Qin Group sa pagprotekta ng cultural relics. Lu Jingxing. Pati ang ama ko ay nadaya mo. Kung talagang balak mong patayin ang Qin Group. Hindi kita palalampasin. Tatawagan ko na ang pulis para imbestigahan ang totoo. Sandali lang. Bago ka magreklamo sa pulis, Ginoong Qin. Tingnan mo muna ito. Noon, yung maliit na antique shop ko na sinara. Sinubukan kong hanapin, yung mga tauhan doon, hindi ko inaasahan, na makikita ko si Supervisor Xu at yung tauhan, na masayang nag-uusap. Shen Wanqing. Wala namang ibig sabihin yan. Normal na usapan lang yun. Huwag kang magmadali, Ginoong Qin. Sa aking investigasyon, nakakuha ako ng maraming permiso para ilabas ang mga cultural relic. Sinundan ko ang bakas, at nakita ko si Supervisor Xu, na madalas pumupunta sa workshop ng mga peking gamit. Sa dokumentong ito, nandito rin ang record ng transaksyon nitong nakaraang buwan, at ang pumirma ay si Xu Chengyu. Pwede mong tingnan kung totoo o hindi, Ginoong Qin. Ginoong Qin, peke ang lahat ng ebidensyang ito. Sinasabi mo ba na kami ang gumagawa ng peking cultural relic? Paano lumipad ang pandikit? Lu Jingxing. Tiyak na may hinalo ka sa pandikit at ginamit mo pa sa cultural relic. Ngayon, nakita na ng lahat. Malinaw na ang ebidensya. Tapos ka na. Paano lumipad ang pandikit? Lu Jingxing. Tiyak na may halo ang pandikit mo ng ibang bagay. At ginamit mo pa ito sa artifact. Ngayon, nakita na ng lahat. Ang ebidensya. Tapos ka na. Ito ay isang espesyal na chemical na aking invento. May patent na ito. Maaari mo itong ipatest ulit. Hinahalo dito ang aking spiritual energy. Kung ordinaryong paraan lang ang gagamitin, hindi ito madedetect. Ito ang tunay na itsura ng Ruyao, Xu Chengyu. Sinira mo ang artifact, sakim ka pa, at balak mo pang ibenta ito sa ibang bansa. Wala ka ng pag-asa. Presidente Qin, maniwala ka sa akin. Xu Chengyu. Paano mo ipapaliwanag na ang ibang artifacts ay halatang hindi tunay? Bagamat hindi ako eksperto sa artifacts. Pero, hindi ako bulag. Lumakas na ang aking spiritual energy. Kaya ko nang direktang ayusin ang florera. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang tunay at orihinal na kulay ng Ruyao. Bibigyan ko ng buong lakas ang pag-aayos. Huwag akong gambalain. Tigil, ano ang ginagawa ninyo? Tatay, bakit ka nandito? Sa bidding event na ito, palaging may nagmamatsyag. Hindi ba ninyo alam? Ang katawa-tawa ng Qin Group ay naabot na sa akin. Tatay, pakinggan mo muna ako. Ano pa ang ipapaliwanag mo? Matagal na kitang pinagbilinan. Huwag kang magyabang at maging mainipin. 10 pyesa ng koleksyon. Ngayon ay may halwang peke. Paano na ang mukha ng aming Qin Group? Mukhang hindi pa alam ni Ginoong Qin. Ang tungkol sa akin, sasamantalahin ko ang pagkakataong ito para magpaliwanag ng maayos. President Qin, hindi ko rin napansin noon. Kaya nabili ko ang pekeng produkto. Ginawa ko rin naman iyon para sa Qin Group. Isinalang-alang ko ang auction na ito. Supervisor Xu, yung mga overseas transactions na permit. Para rin ba sa Qin Group ang pag-iisip mo? Sino ito? Ginoong Qin. Ito ang may-ari ng isang maliit na studio. Noong hinuli ang Cultural Relics Trading Market, nagalit siya. Ngayon ay sinasadya niyang manggulo. Hindi ko ginawa ang mga bagay na iyon. Paano? Ang maliit na negosyo ay nakapasok din sa bidding event na ito? Qin Xiao, hindi pa opisyal na nagsisimula ang bidding. Paalisin mo ang mga ito. Ang aming pamilyang Qin ay may pribadong pag-uusapan. Pero, tatay, Hindi ba yon? Yung 1,000 taong rower base? Sino ang gago? Ibaba mo yan. President Qin, ito ay pag-aayos ng cultural relic. Huwag ninyong gambalain ang master. Katawa-tawa. Sa larangan ng antigo at cultural relics. Sa tagal kong nagtrabaho, hindi pa ako nakakita ng ganyang paraan ng pag-aayos. Paalisin ninyo siya. Huwag mong gambalain ang maestro. Katawa-tawa.
sa larangan ng antigo at mga artifact. Ilang taon na akong nagpapakapagod dito, ngunit hindi pa ako nakakita ng ganitong paraan ng pag-aayos ng artifact. Paalisin mo siya. Ang pamamaraan ng pag-aayos na ito, sa Maestro Lu ko lang ito nakita. Ginoong Qin, iginagalang ko kayo bilang nakatatanda. Ngunit dahil pinalaki ninyo sina King Xiao at Manager Xu na mga kakaiba, wala akong magawa kung hindi magduda. Ang Qin Group at ang matuwid na dating chairman ay medyo hindi nakarapat-dapat sa pangalan nito. Nagsisinungaling siya. Tiyak na may ginamit siyang paraan. Tumigil ka. Sa edad kong ito, hindi ko pa rin makilala ang mabuti sa masama. Ang sama ng loob ay tuluyan ng nawala. Maituturing na natapos na ang isang suliranin. Ginoong Qin, ang ugnayan ko sa Qin Group ay tuluyan ng natapos. Mula ngayon, wala nang kinalaman ang Qin Group sa akin. Totoo ba? Wala na bang kahit kaunting pag-asa? Ang ugnayan ko sa pamilyang Qin, tapos na talaga. Mula ngayon, wala nang kinalaman ang pamilyang Qin sa akin. Totoo ba? Wala na bang pag-asa? Ginoong Lu, ako ang may kasalanan noon. Ang aming pamilyang Qin ay handang magbayad. Lahat ng hiling mo, matutupad namin. Lu Jingxing. Pwede bang, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon? Pasensya na, binibining Qin. Sa auction na ito, ako ay kumakatawan sa Wansing Studio. Oo nga pala. Ang auction. Ang mga ito ng pamilyang Qin ay mga peking kopya. Shu Chenggeyu. Ang mga anti-gang ipinakita mo sa akin noon ay hindi ito. Pinalitan mo ang mga ito. Gusto mong ibenta ang mga antigo ng pamilyang Qin. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ipinapaalam ko na sa legal department ng kumpanya. Nalaman namin na may batch ng mga anti-gang may marka ng pamilyang Qin na nakarating na sa ibang bansa. Iniimbestigahan kung sino ang may ganitong kakayahan. Kaya nagmamadali kaming pumunta sa auction. Ikaw pala. Shu Chenggeyu. Nakapag-report na ako sa pulis, Shu Chenggeyu. Ipinagbawal ko na ang pag-access sa lahat ng account ng departamento mo. May problema ba? Handang tumulong ang Qinshi. Tae, si Shu Chenggeyu. Ibinebenta niya sa ibang bansa ang mga antigo. Habang buhay na pagkabilanggo yan, maaapektuhan din ang Qinshi natin, Tae. Ayaw mong magbago. Kung hindi dahil sa'yo, sa pagmamadali mo. Si Shu Chenggeyu. Paano makakahanap si Shu Chenggeyu ng ganoong magandang pagkakataon para ilabas ng bansa ang mga cultural relic? Ito ay pagtataksil sa bayan. Ginoong Qin, patawarin niyo po ako. Si Qin Xiao ang nag-utos sa akin. Wala rin akong magawa. Kailangan niya talaga ng pinakamagagandang antigo. Walang ganoong kalaking pera ang kumpanya. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Shu Chenggeyu, ikaw. Xiao Xiao. Ngayon alam mo na, ang mga taong laging sumusunod sa'yo. Hindi nangangahulog ang tunay na mabuti ang intensyon nila. Xiao Xiao. Ngayon alam mo na, ang mga taong laging sumusunod sa'yo. Hindi nangangahulog ang tunay silang mabuti sa'yo. Tae, pasensya na. Alam kong nagkamali ako. Ginoong Lu, pasensya na po. Kasalanan ko ang lahat. Kung mas maaga kong napansin ang mga pagkakamali sa pamamahala ng grupo, at nabigyan kayo ng sapat na kapangyarihan sa pagdedesisyon dito sa Qin Group, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. President Qin, ang dahilan ko sa pagsali sa Qin Group ay dahil nakita kong kayo noon ay handang pangalagaan at pahalagahan ang mga cultural relic. Ngunit sa pagtingin ko ngayon sa inyong pagtrato sa mga ito, parang naiiba na. Ako ang nag-ayos ng florera para kay Ginoong Qin. Ang ipinagkatiwala niyo sa akin. Natapos ko na rin, kailangan na naming umalis ni Wan King. Ginoong Lu, wala na bang paraan para maayos pa ito? Lu Jingxing. Naalala mo pa ba ang account na Cultural Relic Doctor? Ako yun, si Xiao Xiao. Ilang taon na ang nakalipas. Fan na kita noon pa man. Patuloy din akong nag-aaral tungkol sa Antigo. Maaari po bang bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon? Ginang Qin, ang tanging hangad ko ay maipakita muli sa mundo ang mga nalulumang artifact. Hindi kami magkasundo ng Qin Corporation. Ang mga artifact ay hindi instrumento para yumaman. Magkaiba ang ating prinsipyo, kaya't hindi tayo magkakasundo. Presidente Qin, lagi mong sinasabi na mahilig ka sa mga artifact.
Pero pakitang tao lang pala, para lang sa pamamahala ng kumpanya. Konting kaalaman lang ang natutunan mo. Negosyo lang ang nasa isip mo. Kung hindi, sa napaka-importanteng auction na ito, hindi makakalusot ang mga ganyang tao. Pero, Binigyan kayo ng pagkakataon ni Master Lu. Pero ang kabutihang loob niya, itinuring ninyong pagnanakaw ng kredito. Kung hindi, sa pag-aayos ng artifact, hindi ninyo mapapansin ang napakaraming problema. Qin Xiao, pwede kang mandaya ng iba, pero huwag mong dayain ang sarili mo. paumanhin. Hello, President Wang. Ano? Ititigil ang pamumuhunan sa Qin Corporation. Sandali. Hello, President Lee. Putulin ang lahat ng ugnayan sa Qin Corporation. Sandali lang. Pero, sa simula pa lang, restorer na si Master Lu ng Qin Corporation. Ako mismo ang nagtaboy sa kanya. Qin Xiao, ang tungkol sa pustahan, hindi ko na lang babanggitin. Mag-ingat ka. Qin Xiao, tungkol sa sugal, hindi ko na lang babanggitin. Mag-ingat ka. Naninindigan ako sa usapin ng sugal. Narito ang 1 bilyon. Hindi ko ito ginamit. Alam ko, wala na akong mukha para pabalaykan si Master Lu sa Qin. Pero, pwede mo ba akong tulungan na magsalita ng mabuti para sa akin? Noong inyong tratuhin, si Lu Jingxing noon, naalala niyo ba ang nararamdaman niya? Hindi ako pwedeng magdesisyon para sa iba. Kung gusto mo, ingatan mo ng mabuti ang mga antigong ito, at linisin mo ang mga tiwaling tao sa ilalim mo. Master Lu, pasensya na. Ako ang nagkamali at hindi nakilala ang iyong kakayahan. Alam ko, huli na ang lahat para magsalita. Pero ipinapangako ko, sa hinaharap, hindi na mauulit ang ganitong pangyayari. Ang pagprotekta sa mga cultural relics ay responsibilidad ng bawat mamamayan. Sana itutuparin mo ang iyong sinabi. Kailangan na nating umalis. Qin Xiao. Hindi ka rin magiging maayos. Ang mga ebidensyang ginawa ko noon, hindi naman talaga perpekto. Hindi mo naman inusisa ng mabuti. Gusto mo lang talagang palitan ang posisyon ng tatay mo para umangat ka agad. Kung hindi dahil sa pinag-utos mong maraming antigo, maaabot ko kaya ang sitwasyong ito ngayon? Xu Chenggayu, ikaw ang gumawa ng peking ebidensya. Ngayon, may ganang magsalita ka ng ganyan. Wala na rin akong takas. Kapag nakulong na ako, isusumbong ko talaga ang pagkatao mo. Ikaw, baligtad ang pagkakaintindi. Kahit may pagkakamali man si Xiao Xiao, mas mabuti pa siya kaysa sa iyong taong sikim at uhaw sa pera, ng 100 beses. Akala mo ba sa paggawa mo ng ganyan, sa pagsisinungaling ng basta-basta, mababawasan ang kasalanan mo? Yamang, malapit nang dumating ang pulis, hindi na kami magpapahaba pa. Alis na tayo. Nag-post si Kinzong sa Weibo para maglinaw. At nirepost pa ang iyong account para humingi ng paumanhin. Hindi naman siya nagkaila. Ang saya-saya ngayon. Pero, medyo may panghihinayang at pangamba lang. Anong nangyari? Ang ating repair master, ang galing. Sabihin mo noong una, kung nag-atubili ako. Baka hindi kita nakilala. Hindi. Wanking, sa huli makikilala mo rin ako. Pumayag ka na sa relasyon natin. Ako. Matagal nang sumang-ayon. Pero, may isang bagay na hindi ko sinabi sa'yo. Ako ay isang immortal cultivator. 1,000 taon na ang nakalipas. Naubos ang iyong buhay at muling isinilang. Nabigo akong protektahan ka. Sa buhay na ito, gusto kong makasama ka. Para mas maraming artifact ay muling lumitaw. Gusto ko rin na ingatan ka ng buo. Alam ko lang si Master Lu. Ang paraan niya sa pag-aayos ay mahiwaga. Hindi ko inaasahan na ganito. Pero, paano mo nalaman? Ako ang taong muling isinilang. Ang iyong kwintas. Ito ang alahas na ginawa ko para sa aking asawa. May marka ng iyong kaluluwa dito. Imposible para sa iba na isuot ang kwintas na ito.
Kaya pala, minsan naiisip ko, na umiinit ang kwintas na ito. Kaya, One King, ikaw, gusto mo bang maging kasama ko? Siyempre, mula nang una kitang makita, napagpasyahan ko na ikaw